Patuloy ang paghihikayat ng militar sa mga miyembro ng New People's Army na magbalik loob na sa gobyerno. Sa katunayan, personal na ipinakita sa PTV News kung paano ang ginagawa ng mga sundalo ng 10th Infantry Division para sa information dissemination sa mga rebelde para hikayatin silang sumuko sa pamahalaan. Narito ang report ni Julius Disambron. Naniniwala at umaasa ang militar na maraming rebelde pa ang susuko sa pamahalaan. Mas lalo namang pinaiigting ng 10th Infantry Division ng Sandatahang Lakas ang kung tawagay Comprehensive Local Integration Program o CLIP. Ang programang magsisilbing daan tungo sa magandang buhay sa pagbabalik loob sa gobyerno. Gusto nating tunguhin yung peace, no? Despite the lifting of the unilateral ceasefire and the eventual termination of the peace talks. Sa totoo lang, ang NPA ay naka-benefit din dito. Dahil sa panahon na nagkaroon ng unilateral ceasefire, ay maaari silang pumunta sa mga komunidad na gusto nilang puntahan. Pero they are doing the contrary. Hinaharas nila, ini-extort, ini-intimidate ang mga tao, hinihinga ng pera. Halimbawa, katumbas ng pag-surrender ng armas na M16 ay 45,000 pesos, AK-47 58,000 pesos, habang 93,000 pesos naman sa light machine gun. Gayunman, kahit ang isang susukong rebeldeng walang armas ay automatic ding makakatanggap ng cash assistance. Ipoproseso natin kasi ang pondo nito ay manggagaling po sa DILG. Ida-download doon sa counterpart from the probinsya, sa provincial, at saka po ibibigay sa kanila. Sa information dissemination, nauna nang nagpamigay ng 5,000 leaflets. Bukod sa dala ito ng mga sundalo saan man na destino, ay naguhulog o nagsasaboy din sila nito sa mga lugar na pinagaganapan ng inkwentro. Eksklusibo ngang nakasama ang PTV News sa biyahe ng tropa ng 10th ID sa Davao Oriental at Caraga Region. Anila, maliit man daw ang papel na ito. May kalakip naman itong malaking mensahe. Binisita din ng grupo ang Happy Home sa siyudad ng Mati. Paliwanag ng mga nangangasiwa nito, handa silang kanlungin ang mga susukong rebelde at mabigyan ng serbisyong medikal, espiritual at pangkabuhayan. Focus doon sa ALS, yung Alternative Learning System. Kasi karamihan kasi nung na-assess namin doon sa educational background nila, halos yung hindi graduate ng elementary at high school. Ang mag-validate niyan is the AFP. Kung with all complete documents, then walang rason na hindi namin yan tatanggapin. Provincial Government of Davao Oriental will be ready. Sana maintindihan natin na in any violent conflict, ang civilian talaga naiipit. Maigting ding minomonitor ngayon ng pulisya, militar at barangay officials ang seguridad at sitwasyon sa mga apektadong komunidad ng inkwentro. Pinipersa nila yung mga mamamayan na sumanib sa kanila o magbigay ng kung ano man yung hinihingi nila. This is an utter violation of human rights and international humanitarian law. So dapat po pumasok ang Commission on Human Rights. Muli namang pinabulaanan ng NPA member na si Bobby ang paratang ng komunistang grupo na sasaktan ng mga susukong rebelde ng tropa ng sundalo. Samantala, kinumpirma din ng 10th ID ang pagsuko ng 19 na taong gulang na 2nd 15 NPA member sa Barangay Rizal, Manay, Davao Oriental nitong Miyerkules. Sumuko siya sa 67th Infantry Battalion na nasa lugar. Para sa PTV News, Julius Disambron, Davao Oriental.